Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, si Jones Mix Vlog. For today's video is gagawa tayo ng reaction dito sa ating kababayang Pinay na live na nakipaglaplapan kay Baba. Yan guys, panoorin natin and gagawa tayo ng reaction. Kasi itong dalawang ito ay iwan ko kung anong napasok sa utak nito. Bakit nila live yung kanilang ginagawa na tsak na bawal dito yan sa ibang bansa. Kaya guys, panoorin natin yung kanilang video and then magbigay tayo ng reaction. Ayan guys, pasayaw-sayaw pa silang dalawa yan guys. Ayan, happy. Yak letter. Ayan guys, naka-live yan sila guys. Ayan, tingnan mo. Ewan ko kung anong napasok ng dalawang ito sa ulo. Parang napasok ka nata ng hangin yung utak. Kasi hindi na nila alam yung ginagawa nila. Parang napasukan nata ng hangin to. Sige, enjoy lang kayo. Enjoy. Sige, enjoy. Enjoy pa more para iyak letter. Ang galing natin sumayaw. Ayan, ang galing natin sumayaw. Paipatali-tali pa sa buhok. Ang kanyang ano. Kaya kahit ano talaga guys ayan marapas kamera. Ganyan. Sige, sayaw. Ayan guys, sumayaw pa. Talaga guys, kung hindi kayang kati na siguro to, sobrang kate. Kating-kate si ate. Ayan. Kahit guys, gaano ka dami yung briefing na ginawa sa Pilipinas, kung hindi talaga tayo mag-iingat, ay ganyan talaga yon. Hindi natin ipinasok sa utak natin yung mga briefing na ginagawa sa Pilipinas bago tayo pumunta dito sa ibang bansa. Ganyan talaga yung ginagawa. Kaya, ewan ko lang kaysa kung kayo na po yung humusga nito, kung ba't nila ginawa to. Kasi, guys, ito talaga yung pinakabawal dito sa ibang bansa, lalo na mga Muslim country, na hindi po tayo pwedeng makipag anuhan sa iba, no? Kasi yan talaga yung number 1 na pinakabawal nila, yung makipag-anuhan ka sa isang gagawin nyo yung ginagawa ng mag-asawa na hindi kayo kasal. Yun talaga yung pinakabawal sa kanila. Kaya bakit nila ginawa to? Tapos naka-live pa sila. Guys, naka-live pa. Hindi talaga nag-iingat tong dalawang ito. Kaya kung ito ay maghingi ng tulong sa gobyerno tapos hindi ma-aksyonan agad, ang gobyerno pa talaga yung masama dito. Kaya tayong mga Pilipina na nag-iingat, pero hindi sila nag-iingat guys. Kasi kung gumawa ka ng ganyan, wag mo na lang sanang ni-live para wala kang wala namang kaso walang kaso pag walang ebidensya di ba? Kaya guys, napakahirap talagang maging OFW na hindi kaya yung kate. Hindi mo kaya yung kate. Kasi ganyan talaga yung ginagawa ng kabayan natin. Ba't ganon? Kabayan, hindi mo ba naiisip kung ano kahahantungan ng ginagawa mo pag ikaw ay makita ng gobyerno kung saan ka ngayon? Kasi lahat ng Muslim country ay bawal talaga yan. Pwede kang mag-boyfriend, but only social media, and di ka pwedeng makipag-meet or parang gumagawa kayo ng gawain ng mag-asawa. Pwede kayong mag-chat-chat, pero ako, honest, wala talaga. Then, pwede kayong makipag-chat, pero hindi kayo pwedeng lumabas na you can make something, no? Kasi bawal talaga yan guys, lalo na't mahuli tayo sa gobyerno nila. Kaya yan ang pinakabawal talaga guys. Kaya kahit ilang beses pa talaga tayo i-briefing, no? Ako hindi ako nagpa-briefing sa aking pagpunta balik dito sa ibang bansa kasi ganoon pa rin yun Pag
hindi mo sundin yung briefing, kahit gaano sila mag-briefing, ilang briefing ba yung nangyayari, ginagawa, 'di ba? Ginagawa nilang briefing sa'yo. Ayan talaga guys, kung hindi mo talaga kaya yung kati-kati, ay ganyan talaga yung ginagawa ng ating mga kababayan na iwan ko lang ba kung ano talaga yung laman ng utak nila. Parang napasukan na talaga yun ng hangin. Kaya hindi nila alam yung ginagawa nila na yun ay ng kapahamakan sa kanila. Kaya kung kayo guys is mag-abroad, no, na hindi kayang ganun, na hindi kayang hindi kamutin, wag na lang kayong mag-abroad. Kasi mapahamak lang kayo dito. Kasi talaga guys, may iba talagang mga OFW na nag-iingat, pero mayroon ding hindi nag-iingat, katulad ng dalawa nating kababayan na pinagla-live pa na lang nila yung kanilang ginagawa kasama yung baba nila. Kaya kung magbo-boyfriend kayo mga ate, wag na lang kayong mag-iwan ng ebidensya, kasi pwede kayong makulong, pwede kayong paluin, no? Kasi yung ano dito sa ibang bansa, kung hindi ka pwedeng kung hindi ka makulong is may parusang palo or papaluin ka, batuhin ka. Kung kaya mo, sige, you can do it. Kasi napaka-stricto talaga guys yung buhay dito sa ibang bansa. Hindi katulad sa Pilipinas na live-in partner ka lang, boyfriend, magawa kayo ng something ng ng gawain ng mag-asawa, walang problema. Pero dito guys, kung mahuli ka ng gobyerno nila, yan ang pinaka talagang ayaw nila. Yun ang batas dito sa ibang bansa. Kaya before tayo umalis, dami pa tayong pinagdadaanan na briefing, no? Kaya kung itong dalawang ito ay deserve ba nila, kung mapano sila, deserve ba nila na tulungan sila ng gobyerno. Pero pag sila talaga yung mapano sila, hindi naman natin husgahan, kasi hindi natin alam, kasi yung pagsayo-sayo nila parang wala sa isip. Kasi hindi mo na, bago kasi muna sila mag-live, isipin nila muna kung anong kahantungan. Hindi ba sila mapahamak? Kaya hindi, parang lasing ata silang dalawa. Iwan ko kung saang bansa sila guys. Kasi parang proud sila na nila-live yung kanilang ginawa. Na bawal talaga yan dito sa ibang bansa. Kahit na open country, like Dubai. Pero kung makikita ka ng gobyerno na hindi ka kasal, siguro may kaso. Kasi Muslim country, napakahigpit. Lalo na dito sa Saudi Arabia, hindi ka pwedeng makipag-meet ng another boy na you gonna do something. Kasi kahit na makipag-usap ka lang, ay hindi ka malaya dito, lalo na dito sa Saudi, hindi ka malayang makipag-usap ng another boy. Kasi bawal talaga guys. Kasi kung nandyan yung amo nyo, tapos nagtanong, or tinatago ka nga ng amo mo kung may darating dito sa bahay na lalaki, so tinatago kami. Hindi kami yung makipagpansakad, lalo na dito sa Saudi Arabia. Kung hindi ka kasal, boyfriend mo lang, huwag kang mag-iwan ng ebidensya guys. Kasi yan ang tulay kung paano ka mahuli, paano ka matrace na may ganon na something na ginagawa ka sa labas. Kaya, lalo na yung mga iba na sa labas, akala nila malaya sila kasi sa labas sila nagtatrabaho, malaya kayong makipaglandian sa ibang lalaki, tapos hindi kayo kasal. Huwag kayong mag-iwan ng bakas, huwag kayong mag-iwan ng ebidensya, kasi kung walang ebidensya, walang kaso, walang kiha. Ganon guys. Kaya, talagang ingat po tayo talaga dito sa ibang bansa, lalo na hindi natin to country, hindi natin to bansa. Mag-iingat po talaga tayong lahat, kasi yun ang batas dito. 'Di ba sinasabi na yan sa atin doon pa lang tayo sa Pilipinas, before tayo aalis, briefing, mag-OWA tayo, briefing na naman.
'Di ba? Ang dami nating pinagdaanan tapos hindi natin ilagay 'yun sa utak. Tapos pag mangyayari na yung hindi dapat mangyari, is natin sa gobyerno, isisihin natin na tayo yung gumawa. Lalo na hindi tayo agad ma-rescue, tapos yun ginawa natin. 'Di ba? Ganon talaga yung buhay dito. Kung hindi nyo kayang hindi nyo kaya yung kate, wag na lang kayong mag-abroad kasi mapahamak lang kayo. Kaya yan guys, thank you so much for watching, and please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. Bye bye, thank you so much.